beloved Boss Mike Cervera. So yun na nga mga kababayan, magandang umaga at magandang hapon at magandang gabing muli sa inyong lahat. Nako, oo, eto na, oo. Hindi na ho nakapagtigil ito pong si Vico Soto, mga kababayan, sa gigil, ano? Dahil ho siya naging resource person dito nga sa ginagawang investigasyon patungkol po sa mga ghost project sa flood control at iba pa. Ano po? Ngayon, mga kababayan, panoorin natin tong si Vico Soto. Abay, matindi mga kababayan eh. Oo, matindi yung mga binibitawan ng salita mga kababayan. Talagang punterya. Oo, direkta. Kondirekta mga kababayan. Grabe itong si Vico Soto. Panoorin nyo. Pasok! Oo. I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo Nako, sa mga naririnig po natin. Yan. Kita nyo, madalas kong sinasabi sa inyo yan. Mag-ingat kayo sa naririnig ninyo, napapanood, at sa mga sabi-sabi. Ano po? Ang hirap yun. Basta-basta paniniwalaan eh. Ganun ho yung mga DDS, mga kababayan. Napakabilis nilang maniwala sa mga sabi-sabi ng kapwa nila DDS. Ano? Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito Na? na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor. Nako mga kababayan, kita nyo? Ha? Talagang nirekta ni Vico Soto, no? May guilty na. Hinatulan na mga kababayan ko. Hinatulan ni Vico Soto itong mga senador, itong mga congressman, itong mga taga DPWH, itong mga contractor. Nako mga kababayan ko. Iisa yung opinion natin dito, no? Sa opinion ni Vico Soto. Madalas kong sinasabi yan eh. Di po ba mga kababayan? Na lahat yan walang itatapon. Lahat magkakasapakat mga kababayan. Oh, sino-sino yung mga yan? Yun ang problema. Sino-sino yung mga yan? Siyang tinutukoy niya na guilty na senador, guilty na congressman, guilty na taga DPWH, at guilty na mga kontraktor. Oh, nako. Mga kababayan. Ibang klase to. Oo, ito ang kailangan natin, yung mga makabagong leader na bagito, malilinaw pa isip, ano? Oh, ito na. At maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nako. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang magulo ang kwento. Nako, kita nyo, totoo yan. Naglalaglagan eh. Biruin ninyo yung Bryce at saka yung Henry Alcantara. Bryce Hernandez versus Henry Alcantara. Dating mag-amo sila. Naglaglagan na. Tapos mga kababayan, itong mga diskaya, nilaglag na rin yung mga kapartner nila at mga katransaksyon nila ng mga kongresista. O, di po ba? Ilang beses na rin naman nating naipaliwanag yan na talagang dihado yung mga diskaya dyan, mga kababayan. Mukhang nga, sabi ko nga nung nakaraan, mukhang napangakuan. Ano po? At talagang kumanta ng gustong kantang tono ng kung sino man yung nasa likod nila. Ano po? Ngayon, tila ba ang opinion ni Mayor Vico Soto rito, mukhang ginugulo talaga nila yung investigasyon. Gusto nila lituhin tayo. No, totoo yan mga kababayan, nililito na tayo. Dahil po sa Senado, nung nakaraan, lalong-lalo na nung panahon ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, talagang mga kababayan, alam nyo na yung diskarte niya. Halatang-halata naman, di po ba? Tapos dito naman sa Congress, mga kababayan, hala rin sila ng ligtas sa sarili nila. Mga kababayan ko, kasi doon sa Senado, pinapasama yung Kongreso. Doon naman sa Kongreso, pinapasama naman yung mga senador, ano? So alin na ba talaga ang paniniwalaan natin? Yun ang tanong na marami. So kanino tayo maniniwala? Kaya nga kami, mga kababayan, lagi namin pinag-uusapan dito na ang higit sa lahat na dapat paniwalaan ay eto nga natatagalan na nga ho kami na independent commission ni Pangulong Bongbong sa pag-iimbestiga dyan. Mga kababayan ko. So tingin ko, mas okay na doon na lang tayo tumutok
kaysa ho dito sa sinasagawa ng dalawang kapulungan, itong mababa at saka mataas na kapulungan ng Kongreso, ito pong Senado at saka itong House of Representative, mga kababayan, ano? Ha? 'Di ba? Huwag maniwala kay Marcoleta, sabi ni Teresita Tan, no? Naku, grabe. Ito na. Nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Nako. Magkakalituhan na tayo, hindi na Nako. natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Nako. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present, they have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, Ay, these are people who are really capable of lying. grabe, no? Antindi mga kababayan ng mga binibitawang salita ni Vico Soto. Oo, sa kanyang experience, etong mga taong itong nagpapakilala na sila daw po mga kababayan na makakatulong para maibunyag itong mga sindikato sa flood control, mga nuknukan daw ng mga sinungaling. Wala pong ibang tinutukoy mga kababayan kung hindi itong mga diskaya. Ano po? Na dapat daw mga kababayan, huwag daw hong paniwalaan basta-basta. Kasi daw ho mga kababayan, oo, marami doon, may mga katotohanan, pero wag nating alisin na marami ring kasinungalingan. Sapul, mga kababayan, ano? Sapul. Without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Thank Chair. you, Mr. Chair. Di po ba mga kababayan ko, no? Tindi ni Biko rito. Sa totoo lang, masyado akong napapabilib ni Biko, mga kababayan ko eh. Baka naman ho pwede, no? Baka naman pwedeng Lacson Soto. Naku, putik na yan, ano? Ay, payag kayo? Lacson Soto? Oo naman. Biko Soto, payag daw sila, mga kababayan. Payag daw sila, Lacson for President, Biko Soto for Vice President. Naku, putik na, no? Di ba? Mukhang iiwan na ni Chris at saka ni Jake at saka ni Takero yung mga ninong nila. Payag din daw si JC, oh. Di po ba, no, mga kababayan? Approve. Mga kababayan ko. Ay, sa totoo lang, si Lacson, gustong-gusto ko ho yun. Kaya lang talaga, syempre, na kasabay niya si Pangulo, kahit man gusto ko siya, mga kababayan, pipiliin ko si Pangulong Bongbong, ano? Di po ba? Mabalin lata, syempre, So, eto na mga kababayan ko. Eto nga mga sinasabi't binubunyag ni Biko Soto, kakaiba rin talaga, ano? Eto pa, tignan nyo, pasok. Na malinaw. Sana sa lahat sa atin, malinaw na malinaw, yun yung anggulo nila. Yun yung anggulo nila. Ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, lituhin tayo, para di natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker, tinanggap natin ng lahat ng sinasabi nila. Ang mangyayari dito, after a few months, wala na lahat to. Yun na nga. Maniwala kayo sa akin. Yan ang gusto nila mangyari. Alam nyo, totoo yan sinasabi ni Biko, sang-ayon ako dyan. Napakarami na hong nangyaring investigasyon dyan sa Senado, Kongreso, pero tignan mo ninyo, wala hong nagiging resultang maganda, no? Para bang nakakalimutan na natin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito hong pagnanakaw ni Sara Duterte sa kanyang confidential fund. Tingnan nyo, parang baliwala na naman. Nakakalimutan na ng tao yung pong pagnanakaw na yan. Di po ba? Nakapokus na ho tayo dito kay La Diskaya, dito sa mga district engineer ng DPWH. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan ko, itong nangyaring pagnanakaw sa Kabanambayan sa pamamagitan ng flood control project, lahat yan magkakasapakat. Politiko, negosyante, at kawani ng gobyerno. Yan po mga kababayan, magkakasapakat yan. Lagi kong binabanggit yan. Kaya nga ako'y natutuwa dahil itong pananaw at opinion ni Biko Soto ay mga kababayan, halos parehas kami. No, parehas kami ng opinion at pananaw nito sumasang-ayon mga kababayan. Sige, pakinggan natin si Biko. Huwag sana tayo pumayag. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. So, kung sino man na may mga ebidensya, ilabas nyo na. Kung may nalalaman kayo, Correct. ilabas nyo na.
We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen that are guilty. O, kita nyo mga kababayan, ano? Puta, umamin na kayo. Parang yan yung sinasabi natin. Umamin na kayo. Kung talagang para sa bayan kayo, umamin na kayo. 'Di ba? O paano? Karamihan sa mga senatong DDS, sabi ni Teresita Tan, ayun na nga eh. Oo, totoo naman yan eh, kita nyo. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan, yung mga senador na mga naaakusan ng pagnanakaw, lahat mga kababayan, DDS? Paano ngayon sasagutin ng mga DDS to? Kung halos lahat ng mga nasasangkot na mga senador, mga DDS. Tulad ho ni Bongo. O, ngayon si Jinggoy. O, kita nyo mga kababayan, si Chis Escudero, o kaalyado nila sa Duterte Black. Halos lahat ho yun mga kababayan. Joel Villanueva pa. O, di po ba? Pinakyaw ho ng mga DDS sa senators itong mga kasong ito. Sila ho lahat ang humakot ng award sa pagnanakaw sa pondo ng bayan, ano? Grabe, hindi. Tama ho, mga kababayan. Tama itong si Biko. Oh. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Correct, lahat yan, mga kababayan. Guilty nga daw lahat yan. At totoo naman lagi naman natin yung sinasabi. Talagang guilty ang mga hayop na yun. Ano? Di ba, mga kababayan ko? Oh, nandiyan si Mami Pierre, at saka si Presi, tuloy, Frederick, yun, ang bilis. The Sploker, ayan, tuloy. Sino to? Si MSU. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Alam naman nating lahat yan. Tama naman si Biko, mga kababayan. Yung mga nandiyan, yung mga congressman, yung mga hinayupak ng mga inang-inang mga politiko, at yung mga tao, ng mga kontraktor na imbitado, pati na rin hoy mga kababayan, yung mga taga DPWH na iniimbestigahan na nandiyan na kasama sa mga hearing, alam nilang lahat kung sino yung magkakasapakat. Alam nilang lahat yan. Oo, tuloy. Pero, itong listahan ni itong mga statement, hindi lang yung listahan, buong statement nila, malinaw na sinungalingan. They have hundreds, if not thousands, of government contracts. Practically all districts in the Philippines. Number 2, pinangalanan nila, iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Ang dami pa lang hindi nila binibigyan. Oo nga. Ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. Kaya, hindi lulusot yung mga diskaya dito kay Biko. Alam nyo, tama tong katwiran na to, mga kababayan ko. Meron palang mga hindi nabibigyan ng SOP. Bakit nape-pressure kayo na sinasabi nyo na hindi kayo makakatanggap ng proyekto kung hindi kayo magbibigay ng SOP dahil sabi nyo, kailangan may SOP. O tapos sinasabi nyo ngayon na yung iba, hindi naman humihingi. Di doon na lang kayo na kumukuha sana ng proyekto dahil meron palang ganon na mga congressman, mga senador, na handang hindi magbigay ng SOP. Di po ba, mga kababayan ko? Abay, mga kababayan, oo, tama ka. Oo, Teresita Tan, durog na durog kay Biko itong mga diskaya, no? Mga kababayan, at itong mga mapagpanggap na mga mabubutit, makadiyos, ginagamit pa ang Biblia, mga kababayan, pati sa salita. Pati mga bersikulo ng Biblia, gamit na gamit niya, mga kababayan, pero walang ya din talaga, Wala nga pagkakaiba kay Kibuloy, Ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, wala. Pinangalanan nila, iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Ang dami pa lang hindi nila binibigyan. Ba't hindi na lang sila dun mag-project? Correct. Dapat ganon. Ang dami pa lang hindi nabibigyan, hindi tumatanggap ng SOP. Ba't di na lang doon kayo mag-project, mag-focus na lang kayo doon? Di po ba? Tama, pinagloloko tayo na itong mga hinayupak na itong mga diskaya na to Nuknukan ng sinungaling, mga kababayan. Hindi ko naman sinasabi na si Biko Soto dahil nakalaban bilang mayor sa Pasig City, kaya nagsasabi ng ganire, pero aralin natin bawat litanya ng mga binibigkas na salita nito. Di po ba? Kung may katwiran ba o naninira lang, hindi
saktong-sakto eh. Tumbok na tumbok mga kababayan eh. Opo eh. Tumbok na tumbok. Wala nang mapasikot-sikot. Oo. Kumbaga sa tira mga kababayan, diretso eh. Di ba? Oh, yan po. Oh, sige tuloy. Walang pumilit sa kanila. Correct. Or it could be that lahat pala binibigyan nila. Posible din yun. Oh, di ba? Walang pumipilit sa kanila or posible mga kababayan na lahat talaga nakakatanggap. Yun din naman ang sinasabi natin mga kababayan na wala hong maaring hindi tumatanggap diyan. Sabi ko nga sa inyo madalas, itong mga politikong ito, mga kababayan ko, putik na yan, tumakbo yan para magnakaw. Hindi ho para ibigay yung mga pera nila. Wala hong ganun, mga kababayan ko, maliban na lang ho, sa ilan, tulad do ng kay Ping Lacson na hindi tumatanggap ng pork barrel. Yung mga yun. Oo, na magtaka ka na dahil wala kang mai-issue sa kanya. 'Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo nagbunyag ng lahat ng katarantaduhan nilang to. Ano yung ibabanat mo ngayon kay presidente? Wala kang ibabanat, 'di ba? Oo. Eto na, dito na tayo. Eto, tingnan niyo yung banat niya kay Diskaya. Malupit to ha. Pasok. Nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Napatawa ko doon. Napatawa ako doon sa banat. Hindi ko na yun, mga kababayan. Abay, sabi ko sa inyo, tumbok na tumbok eh. Tingnan nyo yung mga kapwa niya, dyan. Resource, pati mga congressman napapatawa eh. Galing mga kababayan. Tingnan nyo. Matindi to si Biko talaga at bumanat eh. Simpleng-simple mga kababayan, pero talagang sasapuling ka eh. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw, mga kababayan. Tingnan nyo ho, mga kababayan ko. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Di ho yung mga Diskaya yun. Sila ho yun, mga kababayan. Yan eh. Yan ang problema, mga kababayan ko, kasi dapat hindi na sila ng reservation. Wala nang reservation, dapat tinodo na nila eh. Di ba? Dapat talagang binigay na nila yung totoo eh. Hindi ho eh. Nagpahawak po sila sa sarswelang gusto ng mga DDS eh. Inamakan eh. Nagpahawak sila. Mga kababayan eh. Kita nyo naman, halatang-halata naman yung ginawang hearing ni Marcoleta. Di ba? So yan eh. Buti pa ho ito. Tingnan nyo ha. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mamili na lang ho kayo ng mga politiko. Dito na lang tayo kay Ping Lacson. Tingnan nyo naman, mga kababayan. Parang matandang version ni Biko Soto to eh. Mga kababayan sapol na sapol yung mga Diskaya. Nirekta ni Biko Soto, mga kababayan eh. Tingnan nyo ho. Eto pakinggan nyo naman ho, si Ping Lacson. Singit ko lang. Eto. Manghabol ako ng Si Ping Lacson, mga habol naman ng taga. Mga ganito sana mga mga banat Alam mo ito yun eh. Ito yung may mga karapatang magsalita eh. Ito. Ito na. Baka manghabol ako ng As long as kompleto resibo. Kasi mahirap yung sabi-sabi. Basag si 10K dyan, mga kababayan. Basag. Turo ka ng turo. Asan yung pruweba mo? Ngayon parang lumalabas is nag-advocate ka lang ng isang proyekto. Parang may implication ka agad na kasama sila sa kalokohan. I remember, just occurred to me, yung na policy issue exploded right in our faces. Mahimbing ang tulog ko noon. Kasi wala naman po akong pork barrel. So hindi ako nag-aalala na kinabukasan, pagbukas ko ng dyaryo, makikita ko yung pangalan ko doon. In this particular issue, pag ako po naturo baka manghabol ako ng taga. Yun naman pala. Kita nyo? Totoo naman mga kababayan ko eh. Di ba?
Totoo naman yung sinabi niya eh. Alangan naman na makasama yung pangalan ni Senator Ping Lacson doon. Alam naman natin na wala siyang tinatanggap na pork barrel. So ngayon, yung mga tao, yung mga kapwa niya senador dyan, na mga tumatanggap, mga kababayan, sinagasaan din eh. Hindi na bumusina mga kababayan. Nirekta niya na. Rektang-rekta mga kababayan, ano? Ayun ho, mga kababayan, yung pagkakaiba ng mga sinusuportahan ng ilan na mga politiko dito ho sa tinalakay nating dalawa. Tignan nyo ho ito. Yan. Yang nangako ho ng 10,000 sa inyo. Di ba? Yan, maraming sumusuporta dyan. Meron pa. Ito ho kay Marcoleta, marami ding sumusuporta. Bakit ho? Nangako rin ho ng 2,000 na libreng kuryente. Ito, 10,000 cash, mga kababayan, bilang ayuda. Pero mga kababayan ko, kung mapapansin nyo ho, nako, Diyos ko, para hong ang tagal-tagal na, wala pa rin naman nangyayari sa mga pangako nila. Ito naman si Marcoleta, nakatutok talaga dito sa may pinaglalaban niya na dito sa dating halos 2 linggong hinawakan niyang Blue Ribbon Committee. Pero nawala rin sa kanya. Diba? Kaya nga siguro para kung gusto mo lang naman, payo ko lang naman kay Marcoleta, kung gusto mo lang naman na sumikat at mahalin lalo ng taong bayan, siguro tuparin mo yung pangako mo. Nang sa ganun, ang mangyari, maniwala pati ako. Di ba, mga kababayan ko? Baka sa susunod ipagtanggol pa kita. Di ba? Pero hanggat hindi nangyayari lahat ng pangakong yan, teka muna. Mukhang hindi tayo magkakasundo talaga, idol. Sorry. Pero yun talaga sorry, hindi talaga mangyayari. Di ba, mga kababayan ko? So yan, mga kababayan. Ano ang masasabi niyo sa lahat ng mga tinalakay natin? Paki-comment po, paki-comment po dyan at binabasa ko po lahat yan. So, muli mga kababayan, hanggang dito na lang at magkita-kita po tayo. Mamaya, tignan natin kung makakapag-live pa tayo sa airport dahil po inaantay na lang ho namin yung aming sundo papuntang airport ngayon, mga kababayan ko. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.